Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Paminta, sibuyas, itlog, toyo, bawang, sibuyas, itlog, bawang, toyo, paminta, sibuyas, itlog, toyo, Jack, bawang. Bakit? laro tayo. Mamaya na kasi may inutos ba sa akin si Nani? Ano ba yan? Sayang. Mamaya na Sige, lang. mamaya na lang. Bye! Ano? Sibuyas? Ano ulit yung kasunod sa sibuyas? Ang kukulit kasi ng mga yun eh. Babalik na lang nga ulit ako kay nanay. Nay. Nay kasi. Nasaan na yung inutos ko sa'yo, nak? Hindi ka ba pinautang sa tindahan? Okay lang kung hindi, maintindihan ko naman. Hindi po, Nay. Nakalimutan ko po yung kasunod sa sibuyas. Ay, halika nga dito. Lilista ko na lang para hindi mo makalimutan. Kala ko naman di ka na pa uutangin. Uwi na naman ako ng bahay, puro problema. Ubos ng aking iniinom. Kauwi na nga lang ng bahay. Okay na, Jack? Ano? Wala pa bang ginawang tama yung anak mo? Bobo talaga yun eh. Huwag kang ganyan magsalita sa anak mo. Hindi mo ba alam? Masipag yan sa school. First honor yan. O, ito. Sige, Nay. Babalik na lang po ulit ako dun. Ikaw talaga. Akin na nga yan. Ano ba laman na ito? Nag-adobo ka? Ba't walang baboy? Kahit manok. Ano to? Itlog? Nag-adobong itlog ka? Niloko mo ba ako, Julia? Ano ba sa tingin mo, Tonyo? Nung kinita ko ngayon sa pagtitinda, binili ko na ng bigas. Hindi na tayo pinapautang. Pasalamat ka nga eh. May kakainin ka pa. Ba, talagang sumasagot ka na ha? Aray ko! Teka, Nasaktan ako! para Ano ba? magtanda ka sa singat. Grabe na yung ginagawa mo! Nasasaktan na ako sa ginagawa mo. Grabe siya. Para magtanda ka. Alam mong galing ako sa sa labas eh. Gutom na gutom ako eh. Wala kang kwenta. Tapos papakainin kita. Daddy, 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 daddy. Bakit anak? Gusto ka bang kainin? Dad, I want ice cream po. Eh bakit ko naman kailangan bilhan ng ice cream si Joseph? Eh kasi dad, marami akong stars. Oo nga no, ang dami mong stars anak. Bakit wala akong ice cream? Sige ano bang flavor ng ice cream na gusto mo anak? Vanilla. Vanilla, double vanilla? Oh, ang dami nun, ang sarap nun ah. Ingat tayo, ingat, hinto muna. Okay, sige, vanilla. Ice cream.
isa lang. Sarap ba? Tingnan mo. Hawakan mo lang. O, ayan na. Binili na kita ng ice cream, ha? Sarap ba? Kuha ka dito. Dad, if God is real and good, why is there beggar in the world? Alam mo ba, anak? Meron akong alam na istorya ng isang beggar noon. Yung beggar na kilala ko noon, nakatira lang dati sa barong-barong na bahay. Yung buhay nila, makakain lang sa isang araw kapag may kinita yung nanay niya sa pagtitinda. Minsan nga, idinadaan na lang sa larot ngiti ang gutom. Napagbabawalan pa. Silang dalawa lang din yung naaasahan sa bahay. Dagdag pa sa hirap ng buhay, ang pagiging mahilig sa alak ng tatay niya. Papasok, kung makapasok, mahirap ang buhay nila pero kakayaning maitawid sa bawat halakhak. Halakhak. Sobrang hirap na nga ng buhay nila noon, pero mas humirap pa nung sumapit ang araw na kailanman hindi niya inaasahan na mangyayari sa pamilya niya. Nasunog isang squatter area sa barangay Bagong Pag-asa nitong Lunes ng umaga. Nahirapan ng mga bombero na pumasok sa lugar dahil sa makipot na kalsada. Isang ginang ang natagpo ang walang buhay matapos matrap sa loob ng kanilang bahay. Nakadapa at wala ng buhay ang biktima nang madiskubre ng mga otoridad. Matapos ang mahigit isang oras, naapula rin ang sunog na ikinaabo ng ilang bahay. Iimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection or BFP ang sanhi ng insidente at halaga ng natumpok na ari-arian. Tay? Tay, nasa si nanay, tay. Tay, nasa si nanay. Tay. Yun anak, yun yung simula ng mahirap na buhay ng batang iyon. Naging palaboy siya, napabayaan ng magulang, namamalimos siya para makakain, wala siyang bahay, kung saan siya maabutan ng antok, doon siya natutulog. Tapos hindi kasiguraduhan kung meron siyang kakainin bukas pagising niya. Saan malilimos? Dahil naman mo sa pagkain. Saan tayo makakakuha ng pagkain natin? Yung nga. Kailangan. Paano yan? Wala kasi tayong nalinis ko. Mahirap ang games. Tara na nga, isa na nga tayo dito. Kuya, pwede pong palimos kahit konting pagkain lang po. Wala kami pera eh. Kung kayo to, palimos, mayayaman po. Ate, pwede pong makahingi ng pagkain kahit konti lang po. Salamat po. Salamat po. Yes, may pagkain na tayo. Lah, di naman totoo yan eh. Ha? Di kinig dyan eh. Ano ba yan? Gaganyan ka pa eh. Di naman katotohanan yan eh. Mga kaibigan, ang Panginoon mismo nag-iimbita sa atin para tayo'y kumain. Kahit wala tayong pera, tayo
Wala kaming kalakal dito. Asan ba yung mga magulang mo? Bakit ka pinabayaan ng ganyan? Ang laki-laki nanganganak sila tapos pinababayaan ka. Alis yan, baho mo. Doon ka nga. Grabe naman po, Daddy. Ano po nangyari sa beggar? Umiyak po ba sila? Hindi siya umiyak nung araw na yon, pero napakalalim na sugat ang iniwan sa puso niya ng mga salitang narinig niya nung araw na yon. So, asan ba yung mga magulang mo? Bakit ka pinabayaan ng ganyan? Nay, hindi mo naman ako pinabayaan, Nay, eh. Hindi mo rin naman po ginusto yun. Hindi ko naman gusto yun, Nay. Hindi rin gusto ni Tatay. Nay, hindi lang naman kasi maging maganda yun, eh. Walang gumusto nun, Nay. Ayos kasing buhay ito. Yung kinukwento ko sa yung beggar, bila siya nagpaalam sa mga kaibigan niya at malungkot na bumalik mag-isa sa tambayan nila. At alam mo anak, iyon ang unang beses na nakinig siyang maigi sa mga sinasabi ng street preacher. Kaibigan, kung ikaw yung tao na pakiramdam mo, pinabayaan ka na. At yung mga taong inaasahan mo ay nakalimot sa iyo. Mga kaibigan, naniniwala ako na hindi ka nakalimutan ng Diyos. Sa mga pinagdaanan mo, ikaw ay mahalaga sa Kanya. At meron siyang magandang plano. At hindi pa ito nagtatapos. At meron kang pag-asa na matatagpuan dahil si Kristo ay namatay at nabuhay magmuli para sa atin, para tayo magkaroon ng pag-asa. Kung ikaw yung taong yun, ngayong gabing ito, ngayong hapong ito, tumawag ka sa Kanya, sapagkat nag-aantay siya sa iyo, sapagkat magaganda ang plano niya sa buhay mo. Tumawag ka sa pangalan ni Jesus. Kamusta, kaibigan? Ako nga pala si Paul. Ano pangalan mo ulit? Ako, Jack po. Jack, lagi kitang nakikita dito. Nung bata ka pa, naalala ko, lagi kang natatawa sa akin sa mga pag nagbabahagi ako dito. Pero ngayon, natutuwa ako na nakikinig ka. Ikaw? Kayo ho? Natutuwa? Makita ako? Oo. Natutuwa ako dahil nandito ka at meron pa ring plano ang Diyos sa buhay mo. Meron pa rin siyang magagandang bagay na iniisip para sa iyo. Gusto niyang ipakilala ang sarili niya sa iyo. Gusto mo ba siyang makilala? Siya yung nagbigay ng kaisa-isa niyang anak para sa atin, para magkaroon tayo ng kapatawaran, ng pag-asa, at ng dahilan sa buhay mo. Gusto mo ba siyang tanggapin? Gusto mo ba ipagkatiwala yung buhay mo, yung puso mo sa Kanya? Dahilan? Sa buhay na ito. Paano mong paraan? Sa pamamagitan ng pagsisisi, sa paniniwala sa Kanya, at ngayon, pwede kitang ipanalangin para tanggapin siya sa buhay mo. Mawawala pa po ba sa akin? Walang mawawala sa atin. Bagkus bibigyan Kanya pa ng mas maraming bagay na hindi mo pa nararanasan. Noong araw na yon, bago umalis yung street preacher, kinausap, in-encourage, at pinagdasal niya yung beggar. Lord, ang prayer ko po para kay Jack ay maranasan niya ang kabutihan mo, at ang kanyang puso ay punuin mo ng kagalingan, at muli mong buuin ang buhay niya. Sa kawalan ng pag-asa, ikaw po yung maging pag-asa niya. Sa kalituhan, ikaw po yung maging gabay niya. At dalin mo po siya sa maluwalhati at mabubuting mga plano mo sa buhay niya. God, mahal na mahal mo si Jack. At
nawa po maranasan niya po yun. Ito pong dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. Salamat po. Tapos na ba, Daddy? Happy ending na ba? Hindi pa, anak. Habang andito tayo sa mundo na to, marami pa tayong pagsubok na dadaanan. Yung batang pulubi na yon, yung beggar, naging faithful siya sa pag-aaral at sa Panginoon. Dati wala siyang bahay na matulugan. Ngayon, ang naging bahay niya ay ang simbahan. At magmula sa araw na yon, palagi na siyang sumasama sa pagpipreach, tumutulong siya sa pagsiset up, naging faithful siya, at patuloy na lumago sa pangangalaga ng kanyang mga kasama at sa gabay ng Diyos. Hi, thank you Lord. It's Sunday again. Ang oras na, baka late na ako, baka kumakanta na sila doon, baka tumapalakpak na sila, gusto ko na sumayaw. Jack! Jack! Tama? Ikaw si Jack? Sino ka po? Ako si Maria. Isa ako sa kaibigan ng nanay mo. Siguro hindi mo ako kilala. Kaibigan ako ng nanay mo. Alam ko din yung sinapit niya. Pero Jack, alam mo, nung nabubuhay pa siya, may isang bagay siyang matagal niya ng pinag-ipunan. Di pa nga to bayad eh. Pero sige, ibibigay ko to sa'yo. Matagal kitang hinanap para ibigay sa'yo ito. Jack, hindi basta-basta ang nangyari sa mga magulang mo. Pero alam mo, mahal na mahal ka ng mga magulang mo. Te, ano nga po pala ulit pangalan niyo? Ako si Ate Mars. Ate Mars, maraming salamat po kasi ito na lang din po yung posibleng huling alaala sa akin ni nanay simula nung nangyari. Dito ka rin ba nag-church? Opo. Dito na, baka malis na tayo. Sige po. Jack, kamusta? Tubig muna. Ay, salamat po kaya. Nga pala, naalala ko, hindi mo pa nakakwento sa akin yung tungkol sa parents mo, yung sa papa mo especially. Kuya, kasi alam niyo naman po kasi nangyari kay nanay. Diba na siya lang din po yung nag-aaraga sa amin. Siya lang din po yung kumikilos. Yung dahilan po kung bakit kami nakakakain sa bahay po namin. Tapos, yun nga po, nagkaroon po ako ng sunog. Then, yun po yung dahilan kung bakit siya namatay. Para naman po sa kay tatay. Kuya, puro na lang po kasi paglalasing yung ginagawa ng tatay ko nun. Tapos, wala pa siyang ginawa kundi saktan si nanay. Pagod na pagod din po si nanay nun. Tapos, wala po siyang ginagawang tama. Nung ngayon po, dahil po sa takot, pati sa galit din po sa kanya, umalis po ako ng bahay. Tapos, basta, ayoko na po kasi talaga makita. Pero, sa mga panahong to, kuya, sa mga panahong dumaan, tapos nung nakilala ko yung Diyos, yung na-share niyo po siya sa akin, may mga araw po na binalak ko kasi hinanap ko po siya nung nawala po yung bahay, nung nasunugan po kami. Hinanap ko po siya kung nasaan siya. Nakita ko naman po, Kuya, gustong-gusto ko magpatawad ya. Gustong-gusto ko po siya patawarin dun sa mga ginawa niya sa amin nung araw na yun.
Sa mga bawat panahon na kasama ko pa po yung nanay namin. Kaso, mas napanganga na po ako ng galit. Gustong-gusto ko pong makipag-usap sa kanya, kaso bawat panahon nung nakikita ko siya, bumabalik yung mga pagkakataon, bumabalik yung mga bagay na ginawa niya po. Kaya kuya, hindi ko pa din alam niya. Hindi ko alam kung dapat ba yan na pasensya na kuya, pero hindi ko pa alam kung anong gagawin ko para kay tatay. Kung ano po yung dapat kong gawin. Kaya mo, Jack. So, ang gagawin ko ngayon, ipag-pray kita. Ipapanalangin ko na bibigyan ka ng kapayapaan, bibigyan ka ng karunungan ng Lord patungkol sa pagpapatawad at kagalingan sa lahat ng ginawa sa iyo ng papa mo. Okay lang pag-pray kita, Check? Sige po. Sige. Pray tayo. Lord, I pray for Jack. I pray na sa mga napagdaanan niya, sa kanyang mga nakaraan, sa mga masasakit na bagay na nangyari sa kanya, kung paano ikaw ay nagpapagaling noon, nagbubuo ng mga buhay, umaayos ng mga puso at nagbabalik ng relasyon ng mga anak sa ama, I pray na gagawin niyo po yun. Sa iyong tamang panahon, darating na pag-uugnayin mo sila at aayusin mo ang relasyon mo ang relasyon ni Jack sa kanyang ama. At ikaw po ang gagawa na maghahari yung kapayapaan. Kung paano kami, sabi mo sa iyong salita na pinatawad, kami din po ay magpapatawad. Gawin niyo pong gano'n ang aming mga puso sa lahat ng injuries, sa lahat ng hurts na nangyari sa amin. Nawa po magkaroon kami ng puso na kagaya na kay Kristo. Salamat po na pinatawad mo kami sa aming mga kasalanan laban sa iyo. Kahit kami hindi karapat-dapat. Nawa po, dalhin mo kami sa lubos na pakikipag-ugnay o pakikipag-fellowship sa iyo. Even sa ganong klaseng injuries and hurts na nangyari sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Kami nagtagumpay. Kami tinuturuan mo magpatawad kung paano mo tinuruan magpatawad si Joseph na makalimot sa mga nangyari sa kanya. At ang Panginoong Hesus sa mga nanakit sa kanya. At kami pinatawad mo rin. Tuturuan mo po kami, Lord. Hindi namin to kaya sa amin sariling lakas, pero sa iyong biyaya, magagawa namin to. Gawin niyo po ito sa buhay ng kapatid ko. In Jesus' name we pray. Amen. This is the story of a runaway with no way home and no way out. I threw the best of me away. I had my chance, it's too late now. Too far gone and too ashamed to think that you'd still know my name. But love refused to let my story end that way. You didn't wait for me to find my way to you. I couldn't cross that distance, even if I wanted to. You came running after me when anybody else would have turned and left me at my worst. Love moved first. Kind of grace, relentless grace, would chase this rebel down, crawl into this prisoner's cage, take my hand and pull me out. You knew I couldn't make the change, so you became the change in me. And now I live to tell the story of the God who rescued. You didn't wait for me, found my way to you. I couldn't cross that distance, even if I wanted to. You came running after me
where is the beggar now? Yung beggar na yun, anak, ako yun. At yun ang istorya ng buhay ko. Talaga ba, Daddy? Oo, anak. Ay, kaya Joseph, ang pinangalan namin sa'yo ni mami mo, dahil katulad ng istorya ni Joseph sa Bible, yung mga pinagdaanan namin na mahirap na buhay, ay merong magandang plano ang Panginoon doon. Laging mabuti ang Panginoon. Maganda man ang sitwasyon natin o hindi, laging mabuti ang Panginoon. At tapat siya at marami siyang planong maganda sa buhay natin. Kaya yun ang kailangan marinig na mensahe ng mga tao, na mabuti ang Panginoon, mapagmahal ang Panginoon, at merong pag-asa at buhay at kaligtasan sa Panginoon. Halika na anak, umuwi na tayo. Nag-aantay na si mami mo. Hawakan mo to. Wait, Daddy, balikan po natin yung beggar. Gusto ko po mag-share sa kanya. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the ones in need. In the name of Jesus, I wanna give my life.